Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin yung traffic situation dyan sa may EDSA Kalayaan. So ito yung nasa may Makati area na. Unahin natin nasa kanang bahagi ng inyong mga screens, yung halos hindi gumagalaw ngayon ng mga sakyan. Yan yung northbound lane ngayon ng EDSA Kalayaan. So yan yung mga galing ng Pasay, galing ng Makati, papasok yan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. So rush hour ngayon at medyo parang basa yung kalsada, no? Kaya mabagal ang usad ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Sa southbound lane naman ng EDSA Kalayaan, ganun din halos ang sitwasyon. Mabagal din ang daloy ng trapiko, yung mga nanggagaling ng Guadalupe at papunta ng Buendia, Makati area at Pasay, bumper to bumper din ang traffic sa mga oras na ito. Pati yung paakyat, no? Pag napansin nyo, yun na sa gitna ng screen nyo, yung papunta ng Rockwell, ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Yung nasa kaliwa, yan yung galing ng Elliptical Road, galing ng Commonwealth Avenue at papunta yan ng EDSA at papunta ng Welcome Rotonda at Espanya. Sa ngayon, medyo mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yung nasa kanang bahagi naman ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Espanya, galing ng Quezon Avenue at papunta ng Elliptical Road at Commonwealth Avenue. Sa ngayon, moderate to heavy ang traffic situation dyan. August 15, 2025, Biyernes. Happy weekend na, happy payday pa mga kaarangkada. Pero hindi happy ang maipit sa traffic ngayong rush hour. Kaya para hindi mainip, ay tumutok lang po kayo sa arangkada para updated pa rin sa mga may init na balita. Kasama niyo pa rin kami sa kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Macapagal. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Restaurant sa isang mall sa Bohol, bigla na lang sumabog. SUV, inararong bahagi ng isang gusali sa MCU. Senior citizen na driver, natapakan daw ang silinyador. Mga pakete ng hinihinalang droga, natagpuan sa tabing dagat sa Bataan at Samar. Investigasyon sa maanumalyang flood control projects, dapat nang ikasa, giit ng isang kongresista. At cover art ng bagong album ni Taylor Swift, inilabas na! 7 ang nasaktan matapos araruhin ng isang SUV ang bahagi ng isang gusali sa Manila Central University sa Caloocan. May report si Ryan Paraboles. Dire-diretsyong sumalpok ang sasakyang ito sa isang bahagi ng education building ng Manila Central University Campus sa Caloocan pasado alas 4 ng hapon kahapon. Sumalpok sa paderang sasakyan at nasa pulang 7 individual. 6 sa kanila ay estudyante, 4 dyan ay menor de edad. Isa naman ang staff ng MCU. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon at humandusay sa sahig ang mga biktima. Base sa investigasyon, susunduin lang daw sana ng driver ang kanyang apo. Accidentally, naapakan niya po yung auxiliary door ng sasakyan. Kaya pumasok po dun sa building natin. Huwag kang gagalaw! Agad namang nabigyan ng atensyong medikal ang mga biktima kabilang na ang driver. Stable naman po sila lahat kasama yung driver natin kasi inoobserbahan din siya. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple injuries and damage to property ang driver. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Binulabog ng malakas sa pagsabog ang mga residenteng nakatira malapit sa isang mall sa Tagbilaran City. Sa Cebu, isang bodega naman ang nasunog. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Correspondent Clark Pasuit. Nabulabog ang hapunan ng mga tagapahina sa Nicolas, Cebu nang sumiklab ang sunog sa isang bodega kagabi. Sinasabing imbaka ng mga electric wire ang bodega.
Itinaas sa first alarm ang sunog na inabot ng 1 oras bago naapula. Wala namang nasugatan at wala ring mga bahay na nadamay. Pero aabot sa 5.2 milyon pesos ang kabuoang pinsala ng sunog na alam pa kung saan nagmula ang apoy. Sa Bohol naman, ginising ng malabombang pagsabog ang mga residente malapit sa isang mall sa Tagbilaran City kaninang madaling araw. Nagmula sa isang fast food chain na magbubukas sana ang pagsabog. Sa lakas, pati ang katabing restaurant nawasak din. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at kung ano ang dahilan ng pagsabog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Natagpuan ang higit 800 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa baybayin ng Mariveles, Bataan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Umabot sa 802 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na natagpuan sa 6 na sako sa mabatong bahagi ng baybayin sa Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan bandang 11 a.m. kahapon. Ayon sa isang concerned citizen, nakita ang mga sako malapit sa parola. Rumesponde agad ang Mariveles Police at tumambad sa kanila ang shabu na nakabalot sa mga Chinese tea bags. Ayon sa PNP, malaki ang pagkakatulad ng mga nakaraang nakumpiska dahil nakabalot din ito sa Chinese tea bags. Sa paniwala namin ni PDEA, sa parehong-pareho doon sa mga previous na nakuha na lumulutang dito sa karagatan ng area ito ng Bataan. Inaalam pa ng mga otoridad kung kasama rin ito sa mga nauna ng mga nakumpiskang droga na nakasilid din sa sako at natagpo ang palutang-lutang sa Zambales, Pangasinan at Ilocos. Although tuloy-tuloy pa rin naman ang investigasyon natin, tinitingnan natin ito na baka related or baka naman ibang pinanggalingan. And yan, malalaman natin pag natapos yung ating investigasyon. Patuloy ang isinasagawang inventaryo ng PNP, katuwang ang PDEA. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. 6 na pakete ng hinihinalang cocaine ang natagpuan ng isang mangingisda sa pampang ng Hernani, Eastern Samar. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Personal na inabot ng isang mangingisda sa pulisya ang 6 na pakete ng ilegal na droga na natagpuan niya sa coastal area ng Barangay Carmen sa Hernani, Eastern Samar. Nangingisda raw siya nang mapansin ng mga pakete dakong alas 11:45 ng umaga kahapon. So ito nga pong mga suspected illegal substance ay aksidenteng na-recover sa coastal area ng Hernani at turn-over ng isang mangingisda sa kabulisan ng Hernani kahapon. So agad namang pumunta ang mga taga-Hernani MPS sa Barangay Hall para i-receive yung mga items. Nasa 3.64 kilos ang timbang ng hinihinalang cocaine na may street value na aabot naman sa mahigit na 20 milyong peso. Agad na sinilyuhan ng pulis ang 6 na pakete ng hinihinalaang cocaine kasama ang mga opisyal ng barangay. So finorward nga po ng ating kapulisan yung mga illegal substance sa crime laboratory for chemical analysis. And kanina nga lang po, kakalabas lang ng results. So positive nga po na ito ay droga, which is cocaine with an actual weight of 3.64 kilograms. Ibinigay naman ng Hernani PNP ang mga ito sa PNP Regional Office para may turnover sa PDEA at isa sa ilalim naman sa pagsusuri. Patuloy na hinihikayat ng PNP ang mga residente na manatiling mapagbantay at agad iulat ang anumang kahinahinalang bagay o aktibidad sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya. Sylvia Abadingo, umaarangkada sa pagbabalita. 2 babae ang natagpuang patay sa kanal sa Palawig, Zambales. Nagbabalik si Gracie Rutao. Bandang alas 6:30 nang matagpo ang patay ang 2 babae sa Purok 5, Barangay Salasa, Palawig, Zambales. Kinilalang isa sa alias na Kangkang, 24 na taong gulang, taga Masinloc, habang ang isa ay nakilalang Lengleng na mula umano sa Tarlac. Ayon sa testigo, pasado alas 3 ng madaling araw, ay may narinig siyang paparagasang sasakyan at sunod-sunod na putok ng baril. Na-recover sa lugar ang 5 basyong bala ng kalibre 45, 15 empty sachet na hinihinalang may kaugnayan sa droga at ilang personal na gamit. Agad na kinordon ng mga otoridad ang lugar at humingi ng tulong sa Provincial Forensic Unit. Patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang mga suspect at motibo sa krimen. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita.
Pinawalang bisa ng National Police Commission ang ipinatupad na revamp ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinirmahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang resolusyong inilabas ng NAPOLCOM. Nakasaad dito na sa ilalim ng Republic Act 6975, may kapangyarihan ng PNP Chief sa reassignment ng mga opisyal sa third-level positions. Pero kapangyarihan ng komisyon na reviewin, aprubahan, baliktarin o i-modify ang mga pagbalasa sa mga opisyal. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver sa viral video kung saan kitang may kalong siyang bata habang nagmamaneho. Makikitang hinayaan pa niya ang batang mag-control sa manibela. Sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office, sinabing nangyari ang insidente sa parking lot ng isang mall sa Parañaque City noong August 12. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng walang permit, lalo't musmus pa. Baka aniya, hindi lang license suspension ang abutin ng driver, pwede rin siyang makulong. Inihayag ng maritime security expert na si Robert Powell na namataan sa ayungin show lang research ship ng China na Shangyang-Hong 10. Umalis sa Fiery Cross Reed ang research ship noong August 12, isang araw matapos magbanggaan ang dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay Powell, may kakayahan ng barko sa deep sea surveying, resource exploration at pagpapadala ng autonomous underwater vehicles. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na may karapatan ng dalawang US Navy warship na maglayag sa Baho de Masinloc. Sa pahayag ng DFA sa ilalim ng UNCLOS, may mga karapatang nakalatag sa mga maglalayag, gaya ng right to innocent passage, freedom of navigation at archipelagic sea lanes passage. Hindi na rin aniya kailangan magpaalam pa sa Pilipinas ang isang banyagang barko. Nauna nang kinumpirma ng PCG ang paglalayag ng USS Higgins at USS Cincinnati 30 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Pag-usapan natin ang walang katapusang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Makakausap natin live via Zoom si Dr. Robin Garcia, President at Chief Executive Officer ng WR Advisory Group. Magandang hapon po, Dr. Garcia. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Maan Makapagal. Magandang hapon. Yes, Dr. Garcia, no? Yung nakita nyo, yung nangyaring incident nung, I think that was Monday, yung nagbanggaan, yung dalawang Chinese vessel. Pero pag pinanood mo yung video, Dr. Garcia, parang kung nagkataon na kung minalas tayo at hindi tayo nakaiwas, tayo yung tutumbukin. Tingin nyo talaga tayo yung pinupunteriang bungguin talaga? Siyempre, I think it's a deliberate attempt talaga ng China na muli tayong i-bully. Clear naman na yun yung intention ng China. And nakakatawa actually na sila yung nagbanggaan. No? So medyo embarrassing din para sa kanila. In fact, sa China, they're trying to downplay that kasi nakakahiya yung nangyari. Whether it's miscommunication or miscalculation on the part of China, kaya sila nagbanggaan, it's not the issue. The issue is meron silang intention to at least block our ships, no, and prevent us from freedom of navigation, no, from continuing on in the areas where we definitely have a right to be in, no, including itong mga itong area na kung nasan nga itong barko natin. And Dr. Garcia, kung nagkataon, kasi di ba dati nga isuwi na water cannon lang tayo dati, man, pero ito, kung nagkataon na tinubok tayo, pwedeng lumubog yung ating vessel dyan. Yun nga, sabi ko, swerte na naiwasan natin na matamaan tayo. Pero kung nagkataon lang, let's say, tinamaan tayo, hindi pwedeng ano lang to, yung parang magpa-file na naman tayo ng protest. Ano mangyayari kung nagkataon na tinamaan tayo at may mga nasaktan? May tinatawag na dangerous maneuvers yung China, no? So hindi lang water cannon, hindi lang laser. Meron pa yung dangerous maneuvers such as these. And well, yung intention nito is takutin tayo tapos to block us off from entering a certain area. But at the same time, meron talagang intention to hit a ship and potentially hurting someone and even significantly damaging itong ating barko. And therefore,
almost permanently prevent us from getting into dun sa area na pupuntahan natin, no? So, delikado talaga to. Pero ang point ko lang is nasa arsenal na ito ng ginagawa ng China simula nung 2023 na nakita natin nag-escalate itong aggression and coercion ng China sa West Philippine Sea and dyan sa South China Sea. Dr. Garcia, makapagal po ito. Oo, magandang hapon. maging ang National Maritime Council ay nabahala po sa mga insidenteng yan sa Scarborough Shoal. May sinasabi sila na nagbabago ang taktika ng China. Anong ibig sabihin nito, Doc? Actually palagay ko parte siya ng playbook na tinatawag nating gray zone tactics. Yung general goal niyan is to do everything that is not exactly legal, but at the same time, hindi matitrigger itong mutual defense treaty natin with the United States, no? Na hindi siya hindi ma-justify ng United States na talagang to go and fight a war with us, and always they're trying to go under the radar, 'di ba, so that hindi lalabas na illegal yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, nakikita natin na nag-iiba, nagdadagdag yung mga kanilang strategies, yung mas granular strategies. Tama naman yung National Maritime Council dyan. But at the same time, it's part of a broader strategy, which is what you call yung gray zone tactics, no, ng China. And Dr. Garcia, yun nga, di ba may dalawang barko po ng Estados Unidos na sinabing nakita na lumayag dun sa area. Ano po ang basa nyo dito? Hindi ba parang nagpo-provoke tayo? Hindi ba provocative ang action na ito? I don't think it's necessarily provocative. Meron tayong tinatawag na deterrence, no? We really just have to strengthen ourselves. And lahat naman kung ang isang bansa ay suspicious katulad ng China, lahat ng gagawin mo is provocative. Kahit magpasa ka lang ng batas, increase mo ng konti yung budget mo sa defense, lahat yan magiging provocative dahil masama yung intention sa ng bansang yon, no? So yung ganyan yung whatever the case, so iisipin ng China na masama yung ginagawa natin. But the truth is we're actually just defending, no? And we're preparing for any eventuality, including allying with the United States, no? Still the most powerful military in the world. And ito yung ang Estados Unidos, meron tayong issue dati kasi si Trump nung bago siyang itinalagang presidente, hindi tayo sigurado kung i-continue yung alliance sa atin. Pero the past few months under Secretary Hegseth at pati yung mga statements ni President Trump, mukha namang credible yung commitment ng Estados Unidos sa atin, no? So, palagay ko, this is whatever is happening with the two ships that the United States deployed, it's just a continuation of that commitment. Tapos sinasabi na rin ni Secretary of Defense Pete Hegseth tsaka ni President Trump. Pero whether or not this will provoke China, that's not our problem. That's their problem, really. Kasi masama at malicious yung intent nila sa atin. Dr. Garcia, may kinalaman kaya mga insidenteng ito sa binitawang pahayag ng ating Pangulo na sinabi niya sa panayam sa kanya sa India na kailangan tayong maghanda kung sakaling mag-escalate ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China? You know, yung Taiwan and yung issue ng Taiwan sa Pilipinas, medyo bago lang yung nasa consciousness natin. Pero sa totoo lang, matagal na namin sinasabing mga eksperto, mga academics, no, mga professors and experts, na talagang maapektuhan tayo whatever happens to Taiwan. And sinasabi namin, this is not a humanitarian and social issue. It's not just a humanitarian or social issue of repatriating 200,000 Filipinos. It's also a defense issue, no? Definitely related itong provocation ng China dyan sa mas closer stance natin sa Taiwan kasi naiisip na nga natin, no, more and more, and nakita na rin natin sa statements ni Guibo, ni Secretary Guibo at ng ating presidente, na recognize na natin ang Taiwan is very intimately intertwined with the national interest of the Philippines. Not just because of the 200,000 Filipinos in Taiwan, but also because napakalapit ng Taiwan sa atin. Yes. And maybe just to add, and maybe I'll take this opportunity because we've also been saying this in other places, na a potential occupation of Taiwan is dangerous for the Philippines. Kasi mas madaling i-project ng China yung power niya
dahil napakalapit ng Taiwan sa atin. Yun nga actually, Dr. Garcia, susunod kong tanong. No? May mga research vessels na nakikita sa paligid ng Pilipinas. Lagi ko tinatanong yan pag may guest kami, Dr. Garcia, at magtatanong ko na rin siya, ano ba talaga yung interest nila sa islands natin? Dahil ba malapit nga strategically maganda location natin na malapit sa Taiwan? Kasi may share ko lang, Dr. Garcia, and Maano. I think that was last year or 2 years ago, may in-interview ako na dating member ng cabinet ni President Donald Trump. Nung time na yun, iba pa yung presidente. Pero binigay nga siyang year na potentially baka dun matuloy yung occupation ng China sa Taiwan, which is, kung di ako nagkamali, medyo malapit-lapit na ano. Malapit. Pero yun nga, sir, anong basa nyo doon? Talaga bang nandyan yung threat na yan? So, Tsaka gagamitin ba yung mga isla natin para lang mapalapit sila sa Taiwan? Thank you for asking that. Kaya palagay ko, good opportunity to tell the people, na mga Pilipino, bakit importante yung South China Sea and West Philippine Sea. So yung China, very ambitious country yan, no? Para to make sure that you secure yourself, you need to project your power in Asia, no? And to do that, you need to occupy certain strategic areas. Nakataon na South China Sea is one of those strategic areas that they identified. But there's a technical term for it. Ang tinatawag first island chain. In fact, si Douglas MacArthur ang gumamit niyan. First island chain, ibig sabihin yan, Japan, Taiwan, at Philippines. Kapag ma-occupy mo yan, it's easy for you to project your power and expand. And make sure that you don't, you prevent other powers such as, potentially the United States from entering and protecting the area. So it's really part of the parang itong expansionist and ambition ng China. Kung ma-occupy niya ang Taiwan, kung ma-occupy niya yung northern part natin, pati itong West Philippine Sea, and even the greater South China Sea, mas madali niyang i-project yung power niya elsewhere. Just like, actually, yan din yung strategy ng United States, no? Kaya nagkakaroon siya ng maraming alliances. Ang strategy ng China is to use coercion and force, no? Not to ally with the countries. So, diyan natin makikita yung diferensya. At saka, yung difference din naman with China and the US is yung US meron tayong harmony of interest. Ayaw naman kasi ng US na i-occupy tayo at ikokontrolin na yung buong bansa natin. Ang China kasi that's their intention. So it's really part of their long-term goal. But yung sabi mo nga Jeff, no, yung dun sa year kung kailan, ang sinasabi nila 2027, no? Up to 2029. It's the 100-year, 75 years, mga ganyan, no? 50 to 100 years of the Chinese Communist Party. And sinasabi naman ni Xi Jinping, gusto talaga niyang i-reunify yung Taiwan. It's part of their core interest. Yun na nga. Mangyari man yan, are we prepared for the worst? Dr. Garcia, kumusta ang ating contingency plan at yung ating plan of action? Palagay ko, our Department of National Defense, our Foreign Affairs Departments, National Security Council, and everyone involved in defense, pinag-iisipan na yan ngayon. Sabi nga natin, nasa consciousness natin yan. Sa palagay ko, we can still improve. No? Makikita mo yung national security policy, national security strategy natin. Maliit lang yung mention doon sa Taiwan contingency. No? Kasi, pagka sinugod ng China yan, pwede mag-spill over sa Luzon, no? Including Manila, kung nasan yung Luzon. Pero hindi malayo naman naabot sa Manila yan. Siguro at the very least, aabot yan sa Cagayan, no? And that's why kailangan natin pag-isipan yung Taiwan issue, not just as a repatriation issue, but as a security issue because of the potential spillover effects. But even beyond the process of occupying Taiwan, when Taiwan is occupied, we will be in a weaker position. That's why we should care about what happens to Taiwan, whether they have a pro-China president, dahil yung Taiwan actually occupies the biggest island in the West Philippine Sea, in the South China Sea, Ito Aba. Kung pinayagan ng Taiwan na gamitin yan ng China to launch then an attack against us, then that will be very devastating for the Philippines. Yun nga, actually, kaya Dr. Garcia, no, kaya very interested ako dito. Kunyari, siyempre, ayoko pa rin sana mag-escalate yung away ng Taiwan at
China? Kasi ako, personally, kasi tiga Batanes ako, which is napakalapit Lapit. namin Malapit sa Kapitbahay. napakalapit namin sa Taiwan. I mean, kung mangyari yung senaryo na yon at mag-occupy talaga ng China, ma-occupy ng China ang Taiwan, in terms of anong epekto neto sa atin? I mean, kailangan ba natin i-defend yung mga sarili natin? Or basically, yung mga OFW lang ang kailangan? Paano tayo maapektuhan? Ano at yung may mga effect? senaryo Oo. na pwedeng mangyari o nakikinikinita ninyo, Doc Garcia? So, first step is secure our OFWs. Marami yung 200,000. Isang city na yan sa Pilipinas. In fact, mas malaki pa yan sa municipality. No? Ang daming tao ng 200,000. Safely get them back home. That's number one. Number two, make sure na hindi kumalat at hindi pumasok yung away nila dito sa Pilipinas. So we really have to secure our borders, no. Pwede kasi tayong yung Taiwan gamiting launch off point yung northern, no. Either by the United States or by China para i-attack yung Taiwan at i-occupy yung Taiwan. It doesn't matter to defend or to attack Taiwan in the case of China or in the case of the United States. Dapat di tayo papayag na masama tayo dyan. Although, yung sinasabi ng issue, mas mahabang usapin to, yung sa EDCA basis natin, hindi pa naman natin alam kung pinayagan natin ang Estados Unidos na gamitin yun para i-launch yung defense with Taiwan. But to me, if you ask me, although mas ibang usapan na to, I think there's an interest for us to ensure that Taiwan remains democratic and free. And therefore, we should do whatever we can to make it an anti-China country. Okay, nako, maraming salamat po, Dr. Garcia. Very enlightening po yung at malinaw po pagpapaliwanag yun tungkol dito sa tension nga ng China and Taiwan at paano tayo maapektuhan sa bansa natin sa Pilipinas. Again, maraming salamat, Dr. Garcia. Happy weekend po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Sa ibang balita, pinagpaliban ng National Police Commission ang isasagawasan ng rigodon ng mga top officials ng Philippine National Police. Sa isang resolusyon ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nito na ang reinstatement ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang PNP Deputy Chief for Administration ay nauna rito inilipat si Nartates noong August 6 bilang Area Police Commander sa Western Mindanao Command, kung saan ililipat sana siya mula sa Camp Crame patungong Mindanao. Si APC Western Mindanao Commander Lieutenant General Bernard Banac ang dapat napapalit kay Nartates bilang PNP Deputy Chief for Administration. Ayon sa NAPOLCOM, hindi sinunod ng PNP ang Resolution Number 2022-473 na nag-aatas na ang paglalagay ng PNP officers sa third-level positions ay dapat na may confirmation ng Commission and Bank. No more hiking sa tinaguriang Mount Kamuning dahil simula ngayong buwan ang pagtatayo ng bagong Kamuning Footbridge. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Hindi ka ba nahihirapan? Halos isang taon nang akyat panaog si Jerome sa tinaguriang Mount Kamuning o ang Scout Borromeo Nia South Road Footbridge. Bagamat sanay na, batid pa rin niya ang araw-araw na kalbaryo tuwing papasok sa trabaho. Talagang pagpapawisan ka talaga at mararamdaman mo yung pagod. Mamumula ka, masakit sa balat, lalo na kapag mainit. Kapag umuulan, ganun din. Basang-basa ka. Mahirap talaga. Sinamahan ng aming team si Jerome sa paglakad sa footbridge at sa ilalim ng tirik na araw, ramdam namin ang pagkahingal. Dagdag pa dito ang nakakatakot na pag-uga ng footbridge sa bawat pagdaan. Kaya naman alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., personal na ininspeksyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon kasama sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Congressman Franz Pumaren ang tatayuan ng panibagong Kamuning Footbridge na direkta na sa EDSA Kamuning Busway Station. Ayon kay Secretary Dizon, target matapos ang mas pinaaliwalas na footbridge bago mag-Disyembre. Hindi na siya matarik. No? At sabi nga nung ating mga designers, fully compliant siya sa mobility and accessibility standards. Magapad, hindi matarik, hindi masyadong matataas yung mga step, at merong elevator both sides at merong wheelchair lifts sa gitna.
para talagang very accessible siya. Kasama na rin sa 87 million pesos na budget ang pagsasaayos ng MRT3 EDSA Kamuning Station na isusunod ang disenyo sa MRT3 North Avenue Station. Bukod pa rito, 2 billion pesos na budget sa 2026 ang hiling ng DOTR para sa mga infrastructure projects, katulad ng North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, outpatient members ng PhilHealth nakakuha na ng 20,000 pesos na halaga ng libreng gamot. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Naniniwala ang isang kongresista na imbestigasyon lamang ang sagot para malaman ng publiko kung sino nga ba ang mga opisyal ng gobyerno ang dawit sa maanumalyang flood control. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Sinegundahan ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ang sentimiento ni Majority Floor Leader Sandro Marcos na hindi dapat Kamara ang mag-imbestiga sa mga mambabatas na umano'y dawit sa maanomalyang flood control projects. Para sa kongresista, ang Department of Public Works and Highways ang dapat na magkasanang investigasyon sa issue na ito. Sila ang dapat na nagsisilbi nating bantay. Sila ang pinakamay nakakaalam dyan. Alam mo nila, mahirap po magkaroon ng ghost project. Dagdag pa niya, sapat na ang makinarya ng gobyerno upang magsagawa ng isang masinsinang investigasyon. Para kasi kay Kimbo, mahirap sabihin na wala talagang opisyal ng gobyerno ang hindi konektado rito. Naunang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva na walang miyembro ng upper chamber ang konektado sa 15 contractors na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit lumabas sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism noong 2023 na nagbigay ng 20 million pesos ang New San Jose Builders Incorporated sa 2022 Senate campaign ni Villanueva. Malinaw sa Omnibus Election Code na ipinagbabawal ang government contractors na makibahagi sa mga political campaign. Bagamat hindi kasama sa contractors na nabanggit, taliwas ito sa pahayag niya na walang senador ang hindi konektado sa mga government contractors. It's very premature for anyone to say na walang involved. Whether it is a senator, whether it is a congressman, whether it's a mayor or a governor. Tingin ko pangalanan na. Tama na yung para po tayong binibitin lahat eh. After all, senators and congressmen are lawmakers. We are not lawbreakers. Kaya naman hinihikayat ni Kimbo ang publiko na suportahan ang sumbong sa Pangulo.ph kung saan pwedeng mag-report ng mga maanomalyang flood control projects. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos na personal na mag-inspeksyon sa flood mitigation project sa Bulacan. Nananatili kasing nakatenga at hindi tapos ang proyekto kahit higit 2 taon na matapos ang itinakdang completion date nito. May umarangkadang balita si PRTV News correspondent Christian Bascones. Bayan ng kalumpit ng 38. Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang galit matapos malamang iniwang nakatenga ng kontraktor ang flood control mitigation project sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Manipis ang pundasyon at sira na ang ilang bahagi ng struktura at pinakamatindi ayon sa Pangulo, tinubuan na ng damo ang tila naging isla sa gitna ng ilog. Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan yun. Ibig sabihin matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Ang Kalumpit ay isa sa mga lugar na matinding binaha nitong Hulyo dahil sa habagat na pinalakas ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Giit ng Pangulo, mananagot ang sinumang responsable sa mahinang pagkakagawa ng proyekto. Kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito.
na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Sa report, pinakamaraming flood control projects ay nasa Bulacan na umaabot sa 668 projects na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion pesos kahit hindi kasama ang lalawigan sa mga opisyal na itinuturing na flood-prone areas. Kabilang dito ang rehabilitation ng river protection structure sa Barangay Bulusan na may halagang mahigit 96.4 million pesos. Ipinatayo ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa tatlong nangungunang kontratista mula sa 15 na nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Mula sa Barangay Bulusan, nagtungo si Pangulong Marcos sa Barangay Francis Kalumpit, Bulacan para sa site inspection ng flood mitigation structure na may halagang 77.1 million pesos. Ipinatayo ng Wago Builders, isa sa top 15 na kontratista na may kabuuang 58 flood control projects. Sa pamamagitan ng paglunsad ng sumbong sa Pangulo.ph website, hinihikayat ang mga netizens na isumbong ang kalagayan ng flood control projects sa kanilang mga lugar. Christian Bascones, umarangkada sa pagbabalita. Nakatanggap na ng higit 1,000 report ang sumbong sa Pangulo website simula nang ilunsad ito noong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatanggap ang website ng 1,148 reports at 823 feedback entries magmula August 11 hanggang 13. Nasa lagpas 80,000 naman ang bumisita sa website. Personal na inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing website para tumanggap ng komento at suhestyon sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Bahagi ito ng malawakang investigasyon ng gobyerno sa mga maanumalyang proyekto na nagdulot ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar noong nagdaang buwan. Samantala, inamin ni election lawyer Romulo Macalintal na posibleng sa susunod na halalan pa mapanagot si Senate President Cheese Escudero sakaling mapatunayang guilty siya sa election offense. Matatandaan na naharap sa kontrobersya si Escudero dahil sa pagtanggap ng donasyon mula sa isang construction company na ngayon ay may kaugnayan sa flood control. Ayon kay Macalintal, kung isang individual lamang at hindi korporasyon ang nagbigay ng donasyon para sa kanyang kandidatura noong 2022 senatorial elections ay baka makalusot si Escudero. Paliwanag niya, nakadepende kasi ito sa Statement of Contributions and Expenditures ni Escudero. Magandang balita para sa milyong-milyong miyembro ng PhilHealth, mas pinalawak na ang sakop ng libreng outpatient medicines sa ilalim ng programang PhilHealth Gamot. Yan ang umarangkada, balita ni Marie Ocampo. Kung dati ang pagkakaroon ng sakit sa katawan ay sakit pa sa bulsa, ngayon may sagot na rito ang Philippine Health Corporation of PhilHealth sa mas pinalawak na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT program. Layo nitong magbigay ng libreng gamot worth 20,000 pesos kada miyembro. Unang inilunsad ang programa noong 2021 pero ngayong taon mula sa 21 gamot, nasa 75 klase ng gamot na para sa iba't ibang uri ng karamdaman ang maaari nang makuha ng isang miyembro. Upang makagamit ng benepisyo, dapat ay nakarehistro ang miyembro sa kanilang PhilHealth Yakap Clinic at may reseta mula sa primary care doctor na may unique prescription security code. Gusto namin po talagang ilayo sa sakit. Ito po ay ayon sa utos po ng ating mahal na Pangulo. Kaya kayo po ay magpayakap na. Kailangan lamang dalhin ang reseta at isang valid ID sa alinmang accredited gamot facility. Sa kasalukuyan, limitado pa lang ang mga accredited facilities para sa PhilHealth Gamot pero inaasahan na mas dadami pa ito matapos ang implementasyon nito sa August 21 ngayong taon. For prevention ito kasi mas mahal yung gagastusin mo yung pera ng PhilHealth para sa stroke, sa heart attack, sa dialysis, mas mahal yun eh. Di ba? So kung nabibigay namin yung gamot, mas makakatipid ang PhilHealth. Sa PhilHealth Gamot, hindi na kailangang magdalawang isip kung bibili ng gamot o magtitipid. Reseta lang ang katapat, ginhawa na agad sa bulsa at kalusugan. Sa mas pinagandang PhilHealth Gamot, umaasa ang ahensya na kahit papaano ay mababawasan nito ang alalahanin ng bawat pamilyang Pilipino pagdating sa kalusugan ng kanilang minamahal. Marie Ocampo, Maarangkada sa Pagbabalita.
Naghain ng reklamo ang magkapatid na Patidongan sa Napolcom laban sa dating CIDG Director Romeo Macapaz at dalawang iba pa. May umarangkadang balita si PRTV News Correspondent Christian Bascones. Mr. Jolie Patidongan. Aligasyong pangingialam sa investigasyon sa missing Sabungero ang dahilan sa paghahain ng reklamo ng magkapatid na Patidongan laban kay dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapaz sa Napolcom sa Quezon City. Giit ng magkapatid na si Julie at Elakim Patidongan, sinubukang kumbinsihin ng dating CIDG Director ang mga pamilya ng mga nawawalang Sabungero para baguhin ang kanilang salaysay. Tinuturuan na magbalik pa rin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atungang. Pinangalanan ring respondent sina Police Lieutenant Colonel Rosel Encarnacion at abogadong si Jairus Vincent Consina sa reklamong misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer. Ayon sa kapatid ni Dondon na si Elakim, nagulat sila nang bigla silang inaresto ng CIDG sa airport pagdating nila mula sa Cambodia. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. Pagpapaliwanagin ng Napolcom ang mga inireklamo. Hindi natin kinokondem sila kaagad, pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawad sila ng nararapat na parusa. Kinumpirma naman ng Napolcom na mayroong iba pang matataas na opisyal ng pulisya ang kakasuhan kaugnay sa kasong ito. Mukhang klaro na rin yung part 2 nung kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. So kung yung isa pang tao na yon ay na maging testigo ay magmamaterialize, then thank you very much. Sabihin na lang natin na plural yung generals. Sa ngayon, wala pang inilalabas na statement si Macapaz at dalawang iba pang inireklamo. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korea President Lee Jae-myung pinag-usapan ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa kanilang unang official call. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga kanangkada, traffic update ulit tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo naman sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Main Avenue. So sa mga hindi pamilyar, ito yung nasa gitna ng Camp Crame at Cubao area. Unahin natin na sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens, yung mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Sadyang mabagal talaga dyan pag umahong kayo ng Cubao under yung ilalim yan, yung tunnel. Pag angat nyo talaga mabagal dyan habang papalapit kayo ng Santolan Flyover. Samantalang makikita nyo naman sa dulo ng inyong mga screens, mabagal din ang daloy ng trapiko. Yan naman yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City at Camanava area. Mabagal na rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dahil, well, rush hour ngayon at payday Friday pa. So, konting dagdag ng pasensya sa kalsada. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon sa Marcos Highway. Ito yung papuntang Antipolo at Rizal area. Unahin natin sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yung maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. Although nagkakaroon ng ipon yan, pag pansinin nyo sa dulo ng inyong mga screens. Yan yung mga galing ng Cubao, galing ng Quezon City, galing ng Katipunan at papunta yan ng Antipolo at Marikina area at mga Tanay, Rizal, mga ganyan. Nagkakaroon talaga ng build-up dyan dahil nandyan yung istasyon ng LRT2 at may mga mall na dadaanan dyan. Kaya nagkakaroon talaga ng congestion dyan. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, actually nasa gitna, no? Maluwag ang daloy ng trapiko. Kung kayo naman ay manggagaling ng Antipolo, galing na Marikina, papunta kayo ng Katipunan at Quezon City area. Ingat mga karangkada! Binawi na ng Department of Energy ang Certificate of Compliance ng SIPCOR. Ito ang power generation company sa lalawigan ng Siquijor na nakararanas ng rotational brownouts. May report si Kath Kahukom. Inaasahan ng Energy Department na babalik na sa normal ang supply ng kuryente sa lalawigan sa susunod na buwan. Kasabay ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., unti-unting umayos ang power supply sa lugar. Nagsisimula na ring bumalik ang mga lokal na customer. Bumabawi na rin ang negosyo.
Pero may ilang lugar sa lalawigan ang nakaranas pa rin ng rotational brownouts. Ayon sa provincial government, may aberya ang ilan sa mga generator sets na tumutulong sa pagbigay ng supply ng kuryente sa lalawigan, pero hindi na kasing tagal gaya dati. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagpadala na siya ng liham sa Energy Regulatory Board para sa pagbawi ng Certificate of Compliance ng SIPCOR. Aniya, hindi dapat maranasan ng mga taga-Siquijor ang maperwisyo ng dahil sa power interruption. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nagkausap sa telepono sa unang pagkakataon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korea President Lee Jae-myung, kasabay na ika-76 na anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, naging productive ang pag-uusap nila ni Pangulong Lee, kabilang sa kanilang tinalakay ang pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, mas maraming proyekto sa infrastruktura at pagpapalalim ng ugnayan ng mamamayan ng dalawang bansa. Sa panig naman ng South Korea, binigyang pugay ni Pangulong Lee ang Pilipinas bilang unang bansang Asyano na tumulong sa kanila noong Korean War. Pinuri rin niyang inggit 100,000 manggagawang Pilipino na malaking bahagi ng kanilang komunidad. Target din ng dalawang leader na magtulungan sa shipbuilding, defense industry at malalaking proyekto gaya ng sea bridges at railway systems. Hindi binigyan ng perfect score kaya binugbog ng isang estudyante ang kanyang math teacher sa Thailand. Bigla na lang sumugod at pinagsusuntok ng estudyante ang gurong nakaupo sa classroom. Sinubukan pang dumepensa ng teacher pero ayaw magpaawat ng binatilyo. Humabol pa siya ng flying kick. Natigil lang ang pananakit nang awatin siya ng kanyang mga classmate at ng isa pang guro. Base sa report, minasama ng grade 11 student na 18/20 ang kanyang score sa exam. Na-trigger pa siya, lalo dahil ayaw pumayag ng teacher na taasan ang kanyang score. Nasuspend na ang estudyante habang pinag-aaralan kung dapat siyang i-expel. Like a real pro, si Jennifer Lopez natuloy lang sa pag-perform kahit na dinagapangan ng insekto. May umarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. Collected. Ganyan ang isang Jennifer Lopez as a performer kahit pa nga may insektong gumagapang sa kanya. Nangyari yan habang nasa kalagitnaan ng pagkanta si J-Lo sa isang show niya sa Kazakhstan Central Stadium. Pinuri naman ng audience ang pagiging professional ni J-Lo. Gaya nga ng laging sinasabi sa mundo ng entertainment, the show must go on. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Partner, kita mo na sa leeg na niya, no? Hindi niya nararamdaman yun? Or talagang ganun lang siya ka-concentrated, no? Yes. O baka yun yung grace under pressure. Takot ka ba sa anong insekto ka takot? Yung ipis kasi parang Makati. Ang ipis naman, sabi nakakatakot ng pag lumilipad. Ako gagamba talaga. Sobrang takot ako sa gagamba. Ako sa gagamba, hindi naman. Pero yun nga, yung pag nabigla ka naman kasi. Diba? Ako kasi nakagat ako nagagamba kaya ayun. takot na ako. Kaya, Sa aming pagbabalik, Shih Tzu patay matapos sakmalin at ibalibag ng German Shepherd. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Namatay ang isang Shih Tzu ilang araw matapos kagatin at ibalibag ng isang German Shepherd sa Pasig. Ang pag-atake ng malaking aso sa pool sa video. Yan ang umarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Ipapasyal lang sana ng kasambahay na si Mildred ang alagang Shih Tzu sa kanilang village sa barangay Bagong Ilog, Pasig. Pero napaatras sila nang matanaw niya ang isang German Shepherd. Hinabol sila nito hanggang sa kanto. Binuhat pa ng babae ang Shih Tzu pero nahila ito ng malaking aso sa kapinagkakagat at binalibag. Maya-maya may dalawang dumating para umawat pero ang Shih Tzu na si Popper duguan at hindi na makatayo.
Nagkasugat naman sa tuhod si Mildred. Ayon kay Mildred, nakawala ang German Shepherd matapos lumabas sa gate ang isang lalaki. Higit 1 linggong pinagamot si Popper pero namatay nitong August 6. Sinagot daw ng may-ari ng German Shepherd ang gastos. Kwento ng pamilya ni Popper, hindi ito ang unang beses na nangatake ang malaking aso. Gusto ng pamilya ni Popper na mapaalis ang German Shepherd sa kanilang village. Pero wala raw jurisdiksyon ng Homeowners Association ng subdivision sa mga alagang hayop. Ryan Parabole, sumaarangkada sa pagbabalita. Ito, good news naman tayo, lalo sa mga lolo at lola na teki. Formal nang nilunsad ng National Commission of Senior Citizens kasama ang Department of Information and Communications Technology ng isang digital National Senior Citizens ID na pasok sa eGov Super App. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking tulong ang makabagong teknolohiya para sa mga senior. Sa pamamagitan kasi ng cellphone, agad na makikita at ma-access ang mga benepisyo tulad ng discounts, libreng serbisyong medikal at iba pang pribilehiyo sa transportasyon at pamimili. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., base sa mga data mula sa Philippine Statistics Authority, 8.4 million senior citizens ng 12 milyong total ang mayroon ng national ID, habang ang 1.2 million na mga senior ay nakapag-download na ng eGov app. Valid pa rin ang mga physical senior citizens ID na inisyu ng mga local government units. Malaking solusyon ang pag-digitalize sa eGov app ng mga impormasyon ng mga senior para hindi na mahirapan sa pagbitbit ng mga ID. Tumaas ang collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa unang bahagi ng 2025 kasabay ng pinaigting na tax revenue collection ng ahensya. Sa datos ng BIR, magmula Enero hanggang Hunyo ngayong 2025, tumaas sa 1.554 trillion pesos ang koleksyon ng ahensya. Halos 200 bilyong pisong mas mataas kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon sa ahensya, nakatulong dito ang mga reforma sa mga tax laws gaya ng VAT sa Digital Service, Create More Act at Capital Markets Promotions Act. Pinag-leave muna sa trabaho ng opisina ni Senator Robin Padilla ang tauhan nilang si Nadia Montenegro sa gitna ng pagkakadawit niya sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Ayon kay Attorney Rodolfo Philip Jurado, Chief of Staff ni Padilla, epektibo ang leave of absence ni Montenegro noon pang August 13. Itinanggi naman ni Jurado na nag-resign si Montenegro. Pinangalanan si Montenegro sa incident report ng Senate Office of the Sergeant at Arms, makaraang atasan ni Senate President Cheese Escudero na imbestigahan ang umano'y paggamit ng marijuana sa tanggapan ng Senado sa Pasay. The long wait is over para sa mga Swifties dahil nireveal na ni pop icon Taylor Swift ang pinakaabangang cover art ng kanyang 12th studio album. Silipin yan sa umarangkadang balita ni DJ Mamma Mia. A briefcase? Yep. Mint green with TS Yep. on it? Yep. What's in it? This is my brand new album. Over the moon ngayon ng mga Swifties matapos ipasilip ni global sensation Taylor Swift ang cover ng kanyang 12th studio album. Ito ang The Life of a Showgirl na lalabas sa October 3. Suot ni Taylor ang isang bedazzled one-piece at ang kanyang signature red lips habang nakalubog sa tubig. Steaming hot naman ang iba pa niyang patikim na showgirl photos complete with rhinestones, feathers at headpiece. Produced by Taylor Swift, Max Martin and Shellback, pinasilip na rin ng pop icon ang tracklist ng The Life of a Showgirl. Ilan sa mga aasahang kanta ang Elizabeth Taylor, Ruin the Friendship, Honey, and many more. So Swifties, get ready and mark your calendars on October 3rd. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Man, balikan natin yung isang story kayo sa mga content creators. So yes, ang cute na may dala kang bata.
Pero huwag nyo naman pagmanayon kasi delikado. Bukod sa bata, delikado din sa ibang motorista. Kasi naman, makagawa lang ng contempt, pero kailangan maging responsable tayo. Tandaan mo yung nag-Superman sa Marilake Highway at yun na nga, na-aksidente. Marami pang sumunod yan. Ano pa yan? Yung ba yung nakasakay ng sports car at nagse-selfie habang nag-vlog siya habang nag-drive. Napaka-delikado, napaka-risky. Hindi worth it para mabawi ang inyong lisensya. Oo. At yun na nga, nakakadamay pa ng ibang mga inosente nating kababayan. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako po, si Maan Macapagal. Happy weekend, partner. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.